No? May report tayo live dyan sa Cebu dahil pansamantalang naantalang botohan sa ilang voting precinct sa Guadalupe Elementary School sa Cebu City matapos na paulit-ulit na naaberya ang ilang automated counting machines. Si Jason Rubrico, magbabalita live. Jason? Magandang umaga mga partners. Isa nga sa mga pinakamalaking voting precinct dito sa buong bansa ang Guadalupe Elementary School dito sa Cebu City. Ngunit ngayon araw ng halalan, hinarap nito ang serye ng aberya sa kanilang automated counting machines. Ang mga problema na ito ay nagdulot ng pagkaantala sa voting process at ng maging pag-alala sa mga botante. Aabot sa 8 automated counting machines ang nakaranas ng technical na aberya sa Guadalupe Elementary School na kabilang sa mga pinakamalaking voting precinct sa buong bansa. Karamihan sa mga makina ay nahirapang magbasa ng mga balota dahilan para magtagal ang proseso ng pagboto at magdulot ng pangamba sa mga botante. May ilang botante rin ang tumangging iwan ang kanilang mga balota at ipa-feed na lamang ito sa mga guro oras na maging maayos ang mga makina. Baka dayain yun eh. Makakaiba na yung ang kuhan doon sa pagbasa doon. Iba ng resultang lumabas. Hindi na yung binuto namin. Yan ang mahirap. Yan, importante lang ma-actionan yung ng pumilik na maayos yung machine. Kasi yung resibo, walang resibo lumalabas eh. Nag-error yung machine, hindi ina-accept yung mga balota kasi gusto ko talaga ako yung makita sa machine, makikita ko talaga na yung sa resibo, yun talaga yung nakuha ko, yung mga vote ko, yun talaga yung yung mga binotar ko, yun talaga yung nag-reflect doon. Ayon sa Department of Education supervising official na nakadeploy sa lugar, agad namang naresolba ang aberya sa tulong ng DESO technicians. Sa monitoring po natin sa mga tinawag na nangangailangan ng DESOTech, after that one, mga 10 to 20 minutes, sir. Tapos after that one, agad okay na sabi ng ating mga EBIs doon. Pero ilang minuto naman, meron naman, nabalik naman yung problema. Tapos pagkaraan ng 10 minuto, bumalik naman ng maayos. Samantala, ilang senior citizen ang nagreklamo sa mabagal na proseso sa priority polling place na sana'y mas mabilis para sa kanila. They should not be allowed to wait for quite a long time. Saka mahirap tingnan mo yung may kanal. So you have to spend. Waiting time is average 30 minutes. Average 30 to get down the yung official ballot. Other people are complaining. Just airing their complaints. But it needs improvement. Ilang botante rin ang nainis matapos na hindi agad makita ang kanilang pangalan sa listahan. Kahit pa rehistrado naman sila, nahirapan din silang hanapin ang kanilang presinto. Ayon sa DESO, isusumiti nila sa COMELEC ang mga natanggap na reklamo upang mapahusay pa ang proseso ng pagboto, lalo na para sa mga senior citizen, PWDs at buntis. Isa ang Guadalupe Elementary School sa mga sentro ng botohan na may pinakamalaking bilang ng mga botante sa buong bansa, na umaabot sa 31,963 registered voters. Samantala mga kapartners, nakaboto na rin si Mayor Mike Rama kaninang umaga at hindi lang pala ang ibang mga botante ang nakaranas ng aberya. Maging si Mayor Mike ay nakaranas rin ng aberya kung saan ang mismong machine ng kanilang presinto ay nagkaroon ng paper jam. At ang mas malala pang nangyari mga kapartners, nung chinek na ng technician, nahulog yung cellphone sa loob ng machine, kasi nag-flashlight siya para tingnan nga yung nangyari. Nahulog yung cellphone ng technician sa loob ng machine. So ngayon, kinakailangang buksan
ang yung machine para makuha yung cellphone at ma-resolve yung kasalukuyang problema. Sa ngayon, kapartner Hana, Boss Dada, paring RJ ay hindi pa na-feed ni Mayor Rama yung kanyang balota sa machine at nandun lamang ang kanyang lawyer naghihintay na maiayos ang machine. Nang maikwento natin nga kay Mayor Rama na hindi lang siya nakaranas kasi sabi niya sa interview na sana siya lang ang nakaranas noon. Pero yung sinabi natin na nakaranas din ang iba pang mga botante sa ibang mga precinct dito sa Guadalupe Elementary School ay napawaw na lang ang ating mayor. Yan muna ang latest update mula dito sa Guadalupe Elementary School. Balik sa inyo mga kapartners. Maraming salamat, Jason Rubrico, sa iyong balita.